Bawang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Nako, grabe. Breaking news na naman ito po mga kababayan. Grabe. PBBM lang talaga nakagawin at gawa nito sa Pilipinas. Nako, marami na naman iiyak dito. Marami na naman ang magsasabi. Meron na naman ang magsasabi na pledge lang naman yan. Hindi naman daw yan totoo. 'Di ba? Yan ang sasabihin ng mga tao na hindi ho naniniwala sa kakayahan ni PBBM. Yung mga taong hindi mo alam kung galit o inggit na ang nasa puso nila eh. 'Di ba? Kasi ayaw nila ng mga ganitong balita. Ayaw nila itong panuurin. Lalo-lalo na kung involved si PBBM, mga kababayan. Ito kasi, kasi di ba nakaraan, yung mga lakad po ni PBBM sa iba't ibang bansa, hinahanapan nila si PBBM, wala naman daw yan kwenta. Puro ka na lang daw bakasyon. Wala naman na itutulong sa bansa. Ito na yun, oh. Ito na yun ang resulta, mga kababayan. Ito na yun, ang mga lakad ni PBBM. Ito na yun. Yun nga lang, ayaw po yan paniwalaan ng mga anti-Marcos na gusto lang sirain si PBBM at pabagsakin. Ayaw nila yan paniwalaan. Pero, ayan, kitang-kita nyo naman. Ito, babasahin ko. Ang UK firm ay namumuhunan ng 600 million sa Pilipinas na pinakamalaking solar project. Ayan. 600 million US dollar, mga kababayan, na pinakamalaking solar project dito sa bansa natin. UK pa yan. Ang UK, mayaman na bansa yan, mga kababayan. Biruin mo yan. Gaano yan kalaking tulong sa atin. Kaya nga, tumaas ang ekonomiya natin. Sabi nga doon, baka pagkatapos ng 2024, kung ganito ang pagpasok ng mga investors dito sa bansa natin, tuloy-tuloy ang pagpasok nila sa bansa natin, baka malagpasan pa natin yung Vietnam na number 1, mga kababayan. Kasi number 1 po kasi ang Vietnam eh. Pangalawa tayo. So wala, tendency yan, mga kababayan, kung ganito palagi po ang pagpasok ng mga investors dito sa bansa natin. Ayaw nila yan. Siyempre, project nga ni PBBM eh. Ayaw nilang paniwalaan kahit nakikita na nila yan. Sabi pa rin nila, ano bang proyekto ni PBBM? Kahit nakikita na nila, wala pa rin sa kanilang paningin. Kasi nga po, mga kababayan, hindi ho galit, inggit na ho ang nasa puso ng mga anti-Marcos. Hindi yung mga datihang anti-Marcos, yung mga baguhan na mga anti-Marcos yan. Nung nanalo lang si PBBM at nagkawatak-watak ng Unitem, ang dami ng anti-Marcos na baguhan. Hindi na yung mga diliwan, baguhan. 'Di ba? Ayaw nila nito. Ayan dito, ang London-based investment house Actis ay nag-formalize ng 600 million investment nito sa Pilipinas para pagpapaunlad ng pinakamalaking single site solar project sa bansa. Nako, tropa, grabe naman yung balita mo. Breaking news talaga yan at good news yan sa Pilipinas. Talagang good news, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kikita ang bansa natin, at hindi lang yan, mga kababayan. May sapat pa tayong kuryente. Solar yan eh. Solar project yan, mga kababayan. Alam naman natin dito, problema sa atin dito ay kuryente. Kapos tayo sa supply ng kuryente, mga kababayan. Itong pinakamalaking solar project na ito sa bansa natin ay makakatulong yan para maipsan ang problema natin sa kuryente, mga kababayan. At hindi lang yan sino ba magtatrabaho nito, mga kababayan? Ibang bansa ba? Ibang lahi? China ba? Hindi po. Tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino ang kukunin na trabahador dyan. Ngayon, hindi ba yan maganda para sa atin? Siyempre, maganda. Kasi, magkakaroon tayo ng sapat na trabaho, mga kababayan. Kaya yan ang isa sa ng PBBM. Hindi lang kikita ang bansa natin, magkakaroon pa ng trabaho ang mga Pilipino. Mga kababayan. 'Di ba? So, meron pa dito. Parang isang buwan lang ang pagitan, mga kababayan. Nitong
ang program ng NUCA ay sumusuporta sa paglipat ng Pilipinas sa renewable energy sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Citicorp Renewable Energy Corporation. Ayan po mga kababayan ha. Parang isang buwan lang ang pagitan kasi August 22, 2024 at ito naman September 6. Wala nga isang buwan mga kababayan ano. So wala nga isang buwan. Isang buwan lang talaga, isang buwan yung pagitan. Noong August 16, nasiyahan ang British Ambassador to the Philippines sa pagbisita sa patuloy na konstruksyon ng pinakamalaking solar power plant sa Batangas. Ang pinakamalaking portfolio nito na itatayo sa dalawang yugto sa loob ng 2 taon. At ayon pa dito, ang solar plant ay inaasahan magbibigay na higit na kinakailangang tulong sa Luzon grid pagkatapos nitong makumpleto. Ayaw ho nila yan mga kababayan. Ayaw kasi nila yan kasi si PBBM ang involved, si PBBM ang presidente. Kasi nga gusto nga nila paatalsikin nga si PBBM ano. Ayon dito, ay namumuhunan kasama ng ilang pribadong sektor na ang kabuuan nito ay nagkakalaga umanong humigit kumulang 86 million US dollar na ang CREC ay ang unang renewable energy generator na nakalista sa PSA ngayong taon. Noong Hulyo 2023, ang PSA ay nagtatag ng partnership para matiyak ang mas malaking pamumuhunan sa sustainable development sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga produktong nakalista sa PSA. Eto na yun Kumbaga, nakikita na ni PBBM na ito talaga ang pinakamakakatulong para sa ating bansang Pilipinas po, mga kababayan. Itong pagpasok ng mga mayayaman negosyante sa bansa natin para makaahon naman ho ang bansa natin. Kasi kung tutusin po mga kababayan, ngayon lang ho nangyayari to. Mga past administrasyon ho, hindi ho ito nangyari mga kababayan. Kasi hindi nila alam to. PBBM lang na nakakaalam yan. Kaso lang, ayaw ho yan paniwalaan ng mga may galit ba o inggit sa ating Pangulo? Kahit yung mga nakaupo dati sa gobyerno ay galit sa ginagawa ng PBBM ngayon. Bakit? Ba't kayo galit? Dati din naman kayo nasa gobyerno. Yun lang kasi, naiinggit sila kasi nakikita nila yung magandang ginagawa ni BBM dito sa bansa natin. Sa kanila, wala man lang tayo nabalitaan na ganito. Puro China ang nababalitaan natin, mga kababayan. Good ang ginagawa ni PBBM. Alam nyo, ang pinakamagandang ginagawa ko ni PBBM dito sa atin, ang pakikipagkaibigan niya sa lahat na bansa. Yan ang magdadala ng pag-unlad ng bansa natin. Kasi si PBBM, lahat na bansa yan. Kinakausap niya, kinakaibigan niya, na alam niya na makakatulong para sa atin. Kasi siyempre, mga kababayan, may makausap doon si PBBM na mag-invest dito sa atin. Katulad yan, UK, Japan, Korea. Marami na nag-invest dito. Yun nga lang kasi, mga kababayan, tayo, ilalabas natin dito. Siyempre, maniniwala kayo, di ba? So, yung iba, hindi ho yan naniniwala, mga kababayan. Hindi ho yan naniniwala sila sa mga ganitong balita. Ayaw nila nito. Ayaw nila. Galit sila dito. Basta kaya galing kay PBBM, administrasyon ni PBBM, ayaw nila. Pero sana, mga kababayan, kung may ganito lang naman magandang opportunity na nangyayari sa bansa natin, bakit tayo kukontrin? Kung ayaw nyo kay PBBM, walang problema. Pero kung may ganito, maging masaya tayo. Kung may ganitong pumapasok sa bansa natin, maging masaya, proud tayo bilang Pilipino. Kasi alam nyo, malaking tulong ito sa bansa natin, mga kababayan.
ang pagpasok ng mga mayayaman negosyante dito sa atin. Malaking tulong ito para sa atin, mga kababayan. Yun dapat po ang itanong natin sa isip, hindi ho yung puro kasiraan ang ginagawa ninyo sa gobyerno, mga kababayan. Para lang pabagsakin ang gobyerno natin. Saan ka ba nakatira? Sa China? Nandito ka sa Pilipinas. Kung bumagsak ang gobyerno natin, kasama ka. Yan ang tandaan mo. Kailangan natin ngayon may sapat na supply ng kuryente, kasi minsan po, mga kababayan, nakakaapekto din yan ang kakulangan sa kuryente. Nakakaapekto yan sa pagpasok ng mga mayayaman negosyante dito sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi siyempre, kulang tayo sa supply ng kuryente. Siyempre, mga negosyante, alam niyo naman, pag nagnegosyo yan dito, siyempre, apektado yan kapag laging brand out, mga kababayan. Kaya ayaw yan ng mga negosyante pag kulang tayo sa kuryente, tapos mag-imbes sila dito sa atin. Kaya yan din ang isa sa mga rason kaya nung mga nakaraang administrasyon, walang pumapasok kasi nga wala tayo sapat na supply ng kuryente. Diba? So, ito ngayon, ang ginagawa ni PBBM na inuuna itong kuryente natin, mga kababayan, ay para sa susunod, kapag okay na yung kuryente, may sapat na tayo na supply ng kuryente, ay makakatulong para makita ng mga mayayaman negosyante na sapat na ang supply ng kuryente sa Pilipinas. So, malay natin, hindi natin alam ang isip nila. Diba? Yun lang yan, mga kababayan. Kaya sa mga kababayan natin, suportahan natin, kasi ito'y para sa atin, hindi lang para sa ibang tao, sa ibang lahi. Tayo'y Pilipino. Para sa atin itong ginagawa ni PBBM, mga kababayan. Proud na tayo, maging proud tayo kung ano man ang nagagawa ni PBBM sa bansa. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.